baguhin ng dalawang team na to ang takbo ng meta sa MPL Philippines Season 16 Playoffs. Here we go in the drafting phase. Una sa lahat, titignan muna natin ang mapa na paglalaroan ng dalawang koponan. Is it gonna be Broken Walls, Expanding Rivers, Flying Clouds? Broken Walls ang una nating makikita for the very first game in the playoffs. Ano ba yung mga ine-expect natin sa mapa na to, Pandora? Ikaw, alam ko, syempre, may ano ko din dyan, may opinion ka din dyan sa mapa na yan. Feel ko parang sa sa jungle dito yung yung pagganto yung mapa, parang more on mas nakakagawa ng skirmisher, parang kakaibang play. Kasi daming butas sa world dances tsaka turtle dance. Yun yung nakikita ko dito. So it goes with the idea na mas action-packed yung early game. Yeah, totoo. Parang mas madali kang makamaneuver sa clashes yung mga explainers, mas madali makapasok sa parang singit-singit kung saan pwedeng makakakuha ng opportunity. Yun yung para sa akin. Yeah. Now, we look at the draft here between TLPH and Team Falcons. Liquid on the blue side, Falcons naman sa red side. CC, Kalea, Farsaban para sa Team Liquid Philippines. And Team Falcons naman removing the Arlot and 1-1. Last ban para sa Team Falcons. Anything we're expecting here, Wolf? Yeah, Lancelot at Yisun Chin ang usually naman kinoconsider dito, as well as the Baksha. Who said there are no And the shortcuts in chip, life? I literally invented ngayon, one. ang Yisun Chin ay available. Pero sa kabila, para sa Falcons, pwede lang trade ng isang Alice. So baka hindi mo na unahin ang jungle dito for TLPH. Maybe they'll just focus on Zushin, for example, na napakalakas din sa mid lane. Oh, itong Alice kasi ngayon, parang isa sa mga malakas na meta ngayon, no? Parang sobrang go-to pick na rin siya kasi napakalakas yung mag-sustain. Tapos kaya din niya gumawa ng set na sarili mag-isa. Lancelot agad. Wow. Hindi Yisun Chin ang priority dito ng Falcons. Wow, Lancelot. Hindi expect niya na. Hindi mo in-expect yung Lance. Parang feel ko kasi ngayon yung Falcons na before ng playoffs, ang lineup nila is nakafocus sa mid to late game centric eh. So parang minsan nakafocus sila sa scaling heroes nila. Yeah. Tapos compared dito sa TLPH, nakafocus sila sa early game nga. Yeah. So yun nga. And nagulat ako na nag-Lancelot sila, so probably may plano talaga sila. Yeah. And hindi naman natin, medyo mataas din kasi talaga yung contention sa MPL Philippines Season 16 number 4. Si Lancelot in terms of contention. So baka yun din yung idea ng Team Falcons, no? Kinuha na lang nila kasi baka mapunta sa kamay ni Carl TZ. Labanan kasi ng TZ Blade to eh, di ba? Yeah. Yung original and yung successor ng Team Falcons. And also, although nung isang match ni Carl TZ, yung Lancelot ay hindi naging ganun kaganda. Pag tinignan naman natin, Baka kapag maglapo-lapo nag-throwback tayo ng era ng Team Falcons, palo din talaga mag-Lancelot. Oo, totoo naman. Experience mo yan, di ba? Experience na ito. Papasigaw ako nun dati. Ano yung sinisigaw? Wow! Wow! Parang ako lang yun ah. Ayoko lang. Yan yung mga... Joke lang. Pero nakikita ko din itong lagi yung lalaban sa YSS, either itong Lance tsaka Grak talaga eh. Parang gumagawa sila ng sure pasok lineup. Kumbaga may entry point. Parang isang bigay, isang bitawan para full burst at na kaagad. Yun yung gusto nilang bang tapat sa YSS eh. Yeah. Now we move on to the second ban. Ang kinuha ng Team Falcons sa kanilang last red side pick on the first phase is Dakini. Mapupunta yan sa kamay ni Few. And now for Team Falcons, kulang sila ng gold laner dito and pati na rin ng XP laner. Potentially XP laner, pero di natin sure, baka mamaya flex pa yung Grak sa XP. Yeah, may Alice na ginagamit ngayon versus the Yisun Chin. At syempre yung Uranus at as well as the Esmeralda, mga ginagamit naman. So may tatlo pang options dito, Falcons. Ito yung minsan comfortable ka na spot, kaya siguro kinuha na lang nila yung Kimi. And ang idea kasi is meron ka pang tatlong viable picks na pang kontra dun sa Yisun Chin nung katapat mo. So okay lang kahit hindi mo nakunin sa taas. Yeah. By the way, binabati ko lahat ng nanonood dito sa ating venue live in Cuneta. And ang daming nanonood, actually pati yung mga maglalaro bukas nakaabang na. Doon na sila. Discount na, titignan na. Nakita natin si Light kanina, si Yue, and marami rin talagang nanonood at sumusuporta rito sa ating first match. By the way, Wednesday ngayon, hindi ko ina-expect na ganito tayo ka-jam-pack sa ating Coliseum. So maraming salamat sa mga nanonood dyan sa Team Bahay. If hindi pa kayo nakakabili ng ticket, ang tanong ko, bakit? At bumili na kayo. Now, we move on to the last ban for Team Falcons. Tinanggal na yung binabagit kanina ni Pandora na Lapu-Lapu. And now they also exclude the Harit mula kay Ohib.
na nakikita ko dito, ang basa ko sa ginagawa ng Falcons, pina-force nila yung fighter gold lane. So kanina sinabi natin na dapat nating ma-challenge yung hero pool ni Super Marco, pero binaliktad siya ng Falcons. Ikaw naman, Oheb, yung mapapaisip. Binan yung Harit, parang yun kasing parang traditional na gold lane pa na kakombo ng Yisun Shin. Pero ngayon, magpapera sa Team Liquid na maging greedy with the marksman or mag-fighter. Fighter, yeah. Ayan na, tinakala yung Uranus. Kumain tayong explain nito sa Falcons kung anong gagawin nila. Anong sinisigaw ni Flap TC dito pag ganyan? Di ko pa masabi, pero viable pa rin yung Alice para sa akin. And kung gusto nila di ko talaga masabi. Para sa akin, Glue siguro. Blue, Actually, can work. sa Red 4, no? Parang super viable for Team Falcons. Kasi parang wala ring point na mag-flex ka ng XP. Kasi kita na nila yung crack. Unless gusto nila makita siguro yung matchup. So, there is still a room for Flap TC to work with. Pero ang kinuha nila dito, Yan, Alice talaga. Yan. Tama ka. Kunin Tama talaga yung, nila Alice. tama yung inner thoughts mo. Alice talaga eh. Naisip ko lang ba't ang tagal nila ilak eh. So baka may plano pa sila. May plano ba? Buying time. Baka daw di sumisigaw si Flap eh. Sabi ni, Bakit tinanong, mag-alis ka na ba? Di ko pa sure, coach eh. pa ako eh. may nauuso ngayon na isa pang gold lane, which is yung Cho. Oo, ganda nga rin. Which si Oheb, parang mayroon ako naalala nilaro niya yun eh. Oo, meron siyang, if I'm not mistaken, one game. Yeah. On the, Pero si OF naman dati fighter naman talaga siya eh. That's true. Napagkakalam ko eh. yung Malakas mag-college yan dati nung Benny Oheb, era. Oo. Ang inabang ko ngayon ng XP is yung YZ kung yun, magamit ba natin. Yun nga daw, parang pwede ito panlaban sa Alice. Maganda. Yeah, well, Ayan na nga, sinabi mo na. Okay. Ay, ang maganda rito, for TLPH, hindi natin sure. Kasi may isa pang malupit na Yuzong player sa kanilang side. Kung maalala nyo, ang pangalan niya ay Sanford. Sanford! So, yung isa pang gusto ko rin na makitang bago sa these playoffs is yung X-Borg na pwede naman versus Ruby. Walang actual poke Double dito fighter yung sila, no? PH eh. Wala silang para Farsa that actually can take out the Firaga armor. Pwede rin sila mag-chow. Pero pwede pa sila mag-chichi ate. Feel ko mag-chichi na lang si Super Mario. Nakaban, first ban. Ay, nakaban na pala siya. Pero ito yung challenge yung fighter gold lane talaga. Oo. Parang hindi mo lang kung lalaban mo ba ang fighter o magpa-marksman ka pa rin. Brody ni Marco, what if? Hey! Dexter, Ay! it's our show. Ay, yan na, kinalad ba rin, marksman. Marksman ni Super Marco. Sabi niya, dadaanin ko kayo sa late game. Now, looking at the draft for both sides, anong masasabi natin sa draft for Team Falcons Pandora? Ayan na, ganun sila. Nag-stick sila sa saan sila nagsasucceed nung mid to late game centric na draft. Yeah. And para sa akin, maganda rin siyang approach kasi once na ma-scale out nila tong TLPH, mas kakayan nila to sa late game. Yeah. This is very comfortable for Team Falcons. Now, Wolf, ano naman yung basa natin sa draft ng TLPH? I like the TLPH. Yuzong ni Sanford na pasok din against Alice. This is exciting. Yeah. Magiging action-packed. As we said earlier sa draft, na ang dami nating ine-expect na lumabas mula dito from both sides. For Team Falcons and TLPH, this is their identity. This is their playstyle. The Stampede versus the controlled and slow macro ng Team Falcons. Alam mo, sa totoo lang, parang parang pwede mo sabihin na pwede umabot ng late game, pwede nga mas-stampede ng TLPH. It's all about execution. Yes. Pero pagdating sa playoffs, dito mo talaga malalaman kung enough ba yung naging preparation nila for the last week Yeah. na naganda yung mga teams natin. Pero tulad nga ng sinabi ni Pandora, bumalik ang Team Falcons sa kanilang comfort Comfort to play style, yes. Yan na. Same sila, yung TLPH nakafocus sa early game eh. Tapos yung Falcons nakafocus sa mid to late. Parang natural habitat no? Oh, parang non-bias, parang Falcons ako dito. Yun! No bias. Sabi ni Pandora, parang Falcons. Kasi parang, alam mo sa totoo lang, medyo reliable kasi yung late game nila. They have the Claude mula kay Super Marco. And even naman nung sa regular season, nakita natin, kapag umaabot talaga and nabibigyan si Super Marco ng chance na paabutin yung game, i-stretch yung laban hanggang late game, ay talagang kayang bumuhat ni Super Makmak. Yep. Lupit talaga nating mga snipers. Oo. Yan, matindi. On the case. Ngayon, dun sa thing with Claude, tingin ko kasama kita sa panel nung, isang cast nung regular season. When I'm talking about this neutral pick. Falcons din yan. Falcons nga rin. So,
the strength of the Claude right now is tricky kasi parang hindi siya nalulugi masyado sa lane. Yeah, ganun Technically talaga siya kaya. dati. Parang balance siyang... Balance lang. Ayun, ang ganda ng term actually. Balance na nagagamitin yung term. Wag na yung neutral. Kasi parang ganun siya. Ganun na ganun yung idea. Hindi ka matatalo sa lane. Yeah. Hindi ka ganun mananalo at least early game, yeah. kalaban mo. Ang ganda nga ng term na balance. Kasi Balance, parang hindi siya mismatch eh. Hindi siya no? mismatch. Hindi siya mismatch. Pasok siya sa Assassin or Lancelot or Yisun Shin. Exactly. Yeah. Kasi hindi siya masyadong although matakaw siya sa resources, sure. Pero makakahanap siya ng way. Yun din kasi yung power ng common emblem niya ni Claude eh. So parang masasustain niya talaga yung lane. Tapos good farm lang siya agad mabot late game. Doon lalapag online siya. Yeah. But do you think magmamatter dito yung matchup? Kasi although lumabas naman na yung heroes kanina, pwede ba naman sila mag-swap. Pero do you think it goes the same for both Yuzong and Ruby? Sa Ruby versus Claude, no? Ruby versus Claude. For me, di naman siguro magmamatter yung matchup nila ngayon. Kasi kung ako feel ko si Ruby na yung katapat niya eh. So, Safe to say, no? I think walang threat kay Claude yun na may magyari sa kanya like ma-freezan or any. And ang sa akin lang yung parang mas pressured pa yun sa Ruby kasi once na hindi siya na-shutdown yung Claude at naging stalemate lang yung game, mas maramdam nila yung ano talaga ng Claude eh. So kumbaga, ang takbo ng game dito is requirement for TLPH yung stampede. Yeah, requirement talaga para sa Hindi lang siya parang outcome na directly tied sa kanilang playstyle. Kasi pag direct naman yung heroes nila, medyo palaban din talaga eh. Pero tulad nga nung sinasabi kasi ni Wolf na may late game, tapos dagdag mo pa yung factor na balance yung game ng Claude, parang ang ending inevitable eh. Naaabot ka na sa punto na kalaban mo si Makmak eh. Yeah, oo. And yung sa side laners nila kasi si Claude yung mas may advance siya long lane eh. Like kaya ni Claude mag in and out, kaya niya mag clear ng lane. So parang mas makita mo yung value ni Claude pag tumagal ng mid to late game habang yung value ng side laners nila parang mas bumababa kada tumatagal yung game. Alam mo, kaya minsan masarap marinig yung mga ganitong perception. Kasi automatic ang nabanggit ni Pandora is yung macro agad for Team Falcons. Yung slow lane, yung slow control, yung macro laban sa pagdating sa late game. Kasi parang ang hirap nga habulin ng Claude. Ang hirap mo, Ruby, Yuzong, YSS. Meron kang vision, pero nasan yung stun? Parang magko-commit ka ba ng Petrify sa isang ipang-purify lang ng Claude, tapos i-reset na naman nila yung Lord? Yeah, and considering yung tank din nila parang gatot lang eh. So wala silang magandang conceal play. And so kung magko-commit man sila, either may spell silang lalabas and kung nagkamali pa sila doon, mas malugi sila sa Lord fight. So ang maganda naman din sa TLPH is sobrang galing nila sa micro. So parang on the dot talaga yung skills nila. And kung nagawa nila yun dito sa game na to, I think may stampede talaga nila tong. Ang sa akin ng strike ng TLPH ngayon, yung first start nga lang. Kasi Yuzong, tapos nakakuha sila dito Jushin, parang hirap ibuli sa lane. And then obviously, dapat di naman ganun ka, parang ano lang din pang support. And syempre, meron kang Yisun Shin. So meron ka ng ping, meron ka pang attack. Parang kompleto na sila sa first start. Pero hindi pa rin ganun ka simple. Kasi paano pag nakahanap ng magandang flicker ulti si Flap DC, for example, Alice, doon na magkakaroon ng problema. And again, pabor ako dito sa Alice versus Yisun Shin. Yisun Shin, hirap yan sa Alice eh. Yeah. Pero lamang si Yuzong sa Alice sa Yun lang. Yung sip-sip. Nakakatakot din dito sa Team Liquid yung conceal play. You know? Ganun. Parang pwede sila mag-ulti ng YSS then conceal and mabibigla yung Team Falcons. Yeah, we'll see if aabot nga ba ang lipad ng Team Falcons patungo sa late game or mangingibabaw ba ang stampede ng Team Liquid Philippines. Ladies and gentlemen, welcome to the very first match and very first game sa ating playoffs this MPL Philippines Season 16. It is Team Falcons and Team Liquid tapatan sa unang likod ng kanilang mga utak eh. Nandun yung kaba, nandun yung gigil. At ito na, simulan na natin! It's a clash of the Titans! Match number 1! TLPH laban sa Team Falcons. Kung gaano kabigat ang nakasalalay dito, ganun din kabigat ang kanilang paglalabanan. Game number 1, nakita natin ang ilan sa mga na-miss nating pick. Pero sa ngayon, gitna agad ang atakihin ng Team Falcons. Uy, pinupuruhan si Sanji dito. Pero kasi matapang talaga ang Zushin. Nakita natin kanina sa statistika na ginagamit talaga sa broken walls itong Zushin na ito. And nararamdaman natin na sobrang naaabuso talaga ni Sanji, no? At ngayon, interesting yung naging take dito ng Team Falcons. As a tunnel hub mentioned, yung likus
saklod dito ni Super Marco. Somehow, pwede nga ba na maging advantage or not? Kasi he's up against sa Ruby ni Oheb. Fighter gold lane na mas pinili dito ng TLPH. May DPS na rin naman na sila. So, ang goal na lang nila, makakapag-contribute konti ng damage at makapag-sustain kapag mga objective takings. And napakalakas kasi nung gantong klaseng comp. Lalo na sa mga turtles, di ba? Alam mo naman, sobrang classic nung Yushong. Pero classic din yung pagtahi ni Kyle. Pero naiwasan ni Sanji. Kaya lang problema, na-force na rin yung flicker, ha? Yep, and that's a huge information para sa Team Falcons. Knowing na in a few seconds magre-respond din ang unang objective na kanilang paglalabanan. Ito yung in-explain na rin natin na very important din yung magiging rotation ng ating mga XP laners. Kaso sa may bandang taas, mas mamaya pa natin matututukan yan kung paano nga ba magiging palaga ni Oheb and Super Marco dahil nandito na agad ang cavalry pinalilibutan ng pagong. Ayan na, nilabas na kaagad yung Black Dragon form na kulay red eh. Pero pumasok si Carlito, nakuha. Yung pagong na iyon, napagamit na rin ng tech charge itong si Ogwen. Gugupo ba sila? Hindi. Pipiliin nila ang katahimikan. Mas maganda yung actually yung ganon na naging take muna ng Team Falcons. Na-eliminate nila yung risk na may maabot agad sa kla committing on the first blood. Dito for TLPH, mas ramdam natin yung intensity ng rotation nila. Even Oheb nag-react pa punta dito sa mid lane natin. Pero JP ay makakasalubas si Kyle TZ. Ang hapdi ng Tornos na yun ha. Ito, Flap and Sanford. Nagkakatitigan na naman. Andun yung Cha Essence para lang pang sustain. Pero alam mo, mahirap kasi sa pagkakalaban mo yung Alice. Para sa akin, hindi ganun kataas yung damage nito eh. Pero napakahirap patayin kapag wala ka talagang instant burst. And sa ganitong klaseng punto, nasa 3 minuto ka pa lang, wala ka pang expect na instant burst dito eh. And remember, pagdatos ng reward, mas madali na siya gamitin! O yan na, instant kill ang dahil bigay ng Team Falcons. Habang si JB kailangan na mag-thought pa atras. Nabigyan kaagad si Sanji sa pagkakataon na ito. Pero sa may bandang ibaba ata next target nila. Ito yung sinasabi ko kanina, Team Falcons, mas calculated yung kanilang gustong i-risk na mga plays. Getting the first blood at kay Sanji pa nila yung nakuha. Very good tactic here for Team Falcons. Kasunod niyan ay gitna clear. Mas ngayon natin pwedeng i-expect na magko-contest ng pangalawang pagong ang Team Falcons. Kaya malakas loob ng Falcons eh. And sinasabi ko to kanina, no, yung burst. Naka-Zushin sila eh. So continuous damage lang mula doon sa kanyang Lantern's Flare ang kanilang i-expect. And more on utility din kasi itong hero na to eh. Diba? Kailangan mo lang bitbitin, ihahain mo lang sa plato ng yung mga papatay, no, yung mga cores nyo. So, yun yung magiging tuloy-tuloy na gagawin dito ng TLP. Habang Falcons, iba kasi yung ruta nila dito eh. May damage sila, may sustain, and may setup din na manggagaling kay Owen na nakita natin kanina pa, diba? There is beauty in chaos, kumbaga. At ngayon for TLPH, sistematiko. May magluluto. Let him cook. Nandito naman si Sanji. Luto to plato. Pero magiging masarap ba ang panalo? Kasi sa ngayon, katulad nga na-expect natin, mas papalag ang Team Falcon contesting the second turtle of this game. Ganda posisyon, vision para kay Carl TZ. Lalo na ngayon na may war up. Doon yung combo mula sa tech charge. At tuloy-tuloy na pagiging agresibo mula sa Falcons. Pero na-punish siya ang dalawa. Kailangan umatras si Pew. Kapama na kanya boy. Pero may init si Pew. Naku, nagamit din yung flicker. Atrasan ng Team Falcons. Pero Ice Man Blood, sabi ni Sanji. Atras muna si Flap. Nakakababa na Sanji! Beacon na maalam din sa kamay ni Sanji. At hindi pa tapos ang pananalasa at ang stampede dito ng TLPH. Inubos ang 4 mula sa Falcons. Ang sabi ko, let him cook, hindi let him eat. Double kill agad dito para kay Sanji. Magandang panimula para sa Cavalry. Ang kati nito kasi nakuha pa nila yung pagong. At eto na, nailabas na yung all-time heroes. That rank number 1. Sanford para dito sa Yushong. Pagbabalik tanaw, siya na may karapatan na ilabas mo nito sa playoffs. And considering na pag ganito talaga yung stop line mo, kahit nakapikit yata, maganda yung magiging mechanics mo. Pero Flap easy agad ang patatalsikin nila dito, Purito. Meanwhile, mukhang basag din ang Torres sa may bandang baba. Kaya na nila ata basagin ito. Kompleto yung mga minions pero pipiliin ng CLPH na mas maging safe. Nandun yung AOG, tinamaan. Pasok din si Ay, Owen. naputa! Nakatak with an I'm offended BMI. Naku po. Hindi na makakataka si Super Makmak sa mga naganap Team Liquid Philippines.
7-1 ang score. Ang laking kalamangan na ito, ha? And a gold established lead of almost 3,000 as well. And looking at our Infinix in-game equipment, dyan na papasok yung pinag-ipunan. Nag-glowing one agad dito para kay Sanji. Understandable. Might go for the Sky Piercer kung tuloy-tuloy na ganun yung babad na meron siya. Meaning for Team Falcons, hindi pa naman ganun ka-huge yung lead. Pero nararamdaman natin yung struggle ni Super Marco sa gold lane. No, ang mahirap dito, medyo malalim na yung tatawirin niya kung hindi pa sila magpapalit ng lane dito ni Flap. Pero sabi ni Flap, hindi, pwede na ata ako sumama sa mga miyembro na sa aking mga kakampi. Pero sa may bandang itaas, may ginagawa din dito at TLPH. Mas magiging safe ang ruta na ito patungo sa pinakahuling pagong. Pipiliin na ata ng Falcons na hindi na ilaban. Ito yung sinasabi ko kanina pag Broken Walls advantage nyo na kung saan papupuntahin yung pagong. Pero Boy! ngayon, napilitan gamitin ka din yung tech charge. Ayun na, nabitbit pa yung dalawa. Ngayon naman ay tatamaan din ng AOT. Ay, nabutan! Ogwen at na maalam din, Club DC pumasok na. Ngayon naman ay naghahanap din na magiging target dito si Kyle. Kaya lang andun yung Don't Run Gold Game, nabitbit na naman si Flap! And this time, si JP ang nakadalawa. Habang tumatrabaho lang si Carl DC sa baba. What a way to capitalize Sanji here. Oh, no. Kahit si Kyle TZ, napakaraming mag-dashes. But what can he do when he's up against heroes na sobrang lakas mang-poke around? At di lang yun, Burrito. Ang Team Falcons ngayon ay unti-unti na rin nako-corner sa sarili nilang base. Hirap nito lumabas lalo na naka-Claude ka, no? Kasi kapag ka-Claude yung ang comp mo, dapat maganda ang laning ng Claude. Dapat nabibigyan nyo ng magandang farm. Pero with this type of aggression na nanggagaling dito sa TLPH, para pang hindi makahinga itong si Super Makmak. Tama, may conditions kasi para ma-nurture mo ang isang Claude. Ang isa dyan ay clear. Makapag-supercharge, ma-clear niya yung isang buong linya maibigay sa kanya. Meanwhile, for TLPH, kung mag-clear lang ang usapan, huwag niyong bigyan ng spasyo. Kaya naman sobrang constricted dito ni Super Marco. And up until the very end, for TLPH, nagiging ganado rin sila dahil maganda rin yung frontliner sila dito na Yuzong and Gatot Kacha. Oo, alam mo, isa ko sa mahirap dito, nabanggit natin si Super Marco, no? Hirap na rin si Kyle dito dahil nga basag na yung middle turret. It opens up yung orange and purple dito ng TL. At tuloy-tuloy lamang sila nabasag na wala man lang pagpigil dito sa Falcons. Pero mabibigilan pa nila. Sasabog pa ata. Buti na lang Tech charge! Tech charge. Pati si Black DC. Nagamit yung Throne of Ruins. Ngayon na may nahatak! Oh, wow! Nakakuha na ng kill save with Carl. Kailangan naman ito si Flash pero hindi siya makaka-atras sa kamay dito ni Sanford. May mga machong horse pa na nire-recall dito si Sanford. At dire-diretso ang TL. Kahit yung blessing dito sa Torre sa baba ay nakuha na paputok na agad ng TLPH. Oh, no. Sobrang nagiging solid yung kanilang nagiging formation and initiations. Alongside with that Burrito, ay nakikita rin natin ngayon yung paghihirap na meron si Flap TZ. Sabi natin mahihirapan siyang mapatay. Pero hindi yun nangyari kasi 5 yung sumusugod sa kanya. Wala, I mean, kung pag-uusapan natin, may mga items na rin kasi. Nakakatatlo na itong si Carl TZ. At tinuwa naman, kayang-kaya niyang suluhin yung Lord. At ang mahirap na parte dito para sa Falcons, kailangan nilang harapin yung Lord at yung mga Mega Minions na kasama niyan. Medyo mahapdi ito. Patatagalin pa. Hala, pinatagal pa nga. Naku po, patatagalin yung paglabas ng Lord. Grabe no, sinasakto nila para later on sa 14 seconds ay napakagandang taktika. High caliber mechanics talaga for TLPH. At dito natin talaga nasusubukan na yung game plan talaga ng TLPH dito is to actually finish off this game as early as possible. Gusto ko lang i-highlight na 10,000 na tong lamang na to. 13-1 ang ating nakikita at Grabe. lalabas pa yan sa mga 10 minutes and 14 or 13 seconds yung Lord. So ang haba ng oras na kinain ng TLPH para mapagsabay-sabay lahat ng lanes na mayroon sila. And imagine 10-minute game pa lang tayo. Naka-blade armor na rin by the way dito si Sanford. Grabe yung prevention dito na meron yung TLPH. And as long as they get the right angles here for Daddy JP, this might be it para sa Team Falcons. May Lord na babase doon sa may bandang baba. Habang ilang mga membro ngayon ng Team Falcons ay nag-aantay pa rin na magandang setup para kay Ogwen. Okay, nakakulong. Nandun yung breaker at yung tech charge. Ngayon ng Dragon 4, pinagkakalit dito ni Sanford. At tumit-bit si Fluff, kayang-kayang tunawin
ng TLPH. Itong si Flava, 4v5 ang magiging action. Actually, 6v4 to kasi may Lord pa silang kasama sa baba. At ngayon, for TLPH, they're breaking the patterns. They're breaking yung mga curse na itinatalaga, sinasabi sa kanila. Anong odd even? Kasi ngayon, hindi nila i-even out the score. Sila pa yung mas dominating sa laban na to. Naku po, nandun yung AOG! Super Marco at itong si Kylie namatay. Nabuhay na rin naman si Black TC pero sapat ba yung kanilang clear wave open. Nag-aabang ng ganyan proper timing. Wala pa rin naman siyang tech charge dito. Kumpleto pa. Black Tower! Para kunin on game 1. What a fast game! Sa unang laban, sa unang match ng ating playoffs, TLPH, Team Liquid, with a solid stampede laban sa Falcons Nest. Wow! Hindi ako makapaniwala dun sa aking nakita. Sobrang perfect ng naging execution dito ng Team Liquid Philippines. Alam mong planado, alam mong sigurado sila sa mga bagay na ginagawa nila. And dahil doon ay napakabilis nilang nakuha to in a dominating fashion, ha? Yep, na-marinate ng gusto. Yung Wow. magandang recipe dito ng TLPH for that game number 1. Nandun lahat ng criteria, nandun lahat ng Infinix Keys to Victory na check off nila. And for our game highlights so far, nakikita talaga natin that Falcons actually tried their best. May magagandang angulo naman nakita doon si Ogwen. Ang problema, damage ay hindi pa ganun kasapat para sa Ang Falcons. hirap din dito kasi yung crowd control din ang gagaling dito sa TLPH. Napakaganda rin ng mga huli, yung mga I'm offended dito ni Oheb na nagpahirap talaga dun sa composition ng Team Falcons na design para magsama-sama kasi pag nandiyan si Flapa, pwede na magre-ready na si Ogwen dito and hindi makalapit si Pew kasi nga naman may threat ng I'm offended at ang nangyari, siya palagi nahuli. And imagine, this whole draft for TLPH is designed Oy! to kill. At nahatak din tayo ng MVP natin for this round. It's going to be Oheb, the Ruby for game number 1. And now it's up to our panel to actually break down on what happened sa ating match 1, game number 1. Midnight and Wolf, kayo na muna. It was a stampede na pinakita sa atin ng Team Liquid Philippines with an MVP performance mula sa Gold Lane Ruby ni Oheb. Fighter Gold Lane na naman ang nakita natin, Wolf. And tama ka, nakuha nila yung early game na hinahanap nila for Team Liquid Philippines. I don't wanna panic na sabihin na ito yung malaking problema ng Falcons ngayon in that gold lane, yung dilemma na meron tayo dun sa may gold lane. That meta dictates right now, fighter gold lane sa malakas. At nung sinabi natin i-challenge yung mga marksman, natuwa naman tayo dun sa neutral or balance na pick up mula sa Claude. But it's clear na pag nakakuha ng snowball ang team na may fighter gold lane, dire-diretso talaga ang kanilang pamamayagbag. But this game was decided by the second turtle. Ang ganda sa atin ng simula dito, but look at that Yuzong. Kung gaano nga naman talaga kaganda ang combo ng Yuzong plus the Ruby, dahil kapag nag-initiate ka one after the other, talagang chain stun ang AOE ng mga tapat mo. Kaya naman, hindi din nakahiga ang Falcons. Yeah, dagdag mo pa dyan yung AOE capabilities din ni JP, not just in terms of team fighting, pero yung group up nila with the sustain, yung mga taunts na ginagawa niya rito versus Team Falcons. Parang hirap nga din talaga lapitan nitong lineup nila. And even though Team Falcons, sila yung parang medyo slow yung laro, nakuha nila yung first turtle, hindi na nakuha ng Team Liquid yung unang neutral objective na may kasamang kills. Usually kasi yun yung gusto talaga ng Liquid, yung may kasamang kills. Plus one. Oo, kumbaga hindi sila sa di masaya sila Carl kapag pagong lang yung nakuha. Pero pagdating ng second turtle, nanggigil din talaga yung Liquid kasi nag-contest din yung Team Falcons. Yeah, hindi utilize the flicker knowing na meron silang Grok and Alice combo na gusto sana nilang i-maximize. Tapos meron ka nung Claude na hindi pa ganun kalakas. Whereas in turtle number 2, it's clear na kaya nang sumabay ng isang Ruby. And most importantly, gusto ko yung mga itemization that we saw from Mr. Sanford himself. Meron lang siyang Fury Hammer. Parang, in fact, hindi na naman masyadong matter iba, but having the Fury Hammer sa turtle 2, tapos meron kang full combo with this Yuzong, then the Petrify, ang laking bagay agad. Yeah. Actually, yun nga yung parang isa sa mga pinakamalaking threat
talaga na nagpahirap din sa buhay ng Team Falcons, especially with the Oracle na binili ni Sanford. Parang ang hirap labanan ng Yuzong, even with the Alice. Kanina si Flap TZ nagkakaroon talaga ng hindi ganun kagandang oras sa kanyang pagpasok with the Thorns of Ruin. And even though Team Falcons, it looked like they were the ones na parang nag-dictate yung start ng team fight. 5 seconds later, biglang nawala, nabura yung mga HP ng Team Falcons, bumalik yung mga buhay from Team Liquid Philippines. And I think ito yung ito yung dala-dala ng mga fighter heroes sa XP tsaka sa Gold Lane. Hindi lang sila damage, hindi sila tank. Mga hybrid kasi, they have their own ways of sustaining. Ang pinaka-main condition niya na hindi natin pwedeng hindi i-mention is syempre yung Yi Sun-shin. Kapag ang Yi Sun-shin mo ay hawak ng isang GOAT like Carl TC na nakakuha ng first turtle in combination with strong lanes of Jushin plus Disgat at Katcha na nakakuha din ng invasion dun sa jungle ng Falcons, dun ka talaga hindi makakahinga. Hindi enough na meron kang Ruby, na meron ka isang Yuzo na nagsubon sa gilid. Kung yung Yi Sun-shin naman ay nahihirapan, but for TLPH, napigilan nila yung Falcons dun sa mid-trio, mas malakas yung execution nila with Jushin as well as this Yi Sun-shin. At idagdag mo pa si JP na kumukonekta dun sa may side lanes to get a kill. Even dun kay Super Marco, well, wala siyang purify nung napitas siya ni JP at ni Super Marco, ni JP at ni Oheb, I mean. Pero ganun pa rin, yung rotations mula kay JP naging impactful pa. Yeah, now looking at the damage dealt here, kita mo naman yung distribution between Team Liquid Philippines. Talagang lahat sila na nagkaroon ng capacity, lumaban. And yung sa part na for Team Falcons, i-expect mo yung Lancelot sana ay magdadala ng kanilang momentum after magkaroon ng malupit na death ball mula dito kay sa TLPH. Parang doon na nag-fall off yung Lancelot. Naging super reliant sila sa kanilang combo with the Grok, Tectonic Charge, Blazing Duet. Unfortunately, yun nga lang talaga, kulang pa sila in terms of damage. Kasi, matter of fact, even si Super Marco, sumasama naman siya kapag tinatawag siya ng Team Falcons. It's just that, nabanggit natin kanina during the drafting phase, kulang talaga sila sa damage. Kailangan nila mag-tease pogi and paabutin sa late game. Pero that didn't happen kasi Team Liquid Philippines, hindi na sila binigyan ng spasyo pa para makahinga. Now, looking at the Big Four here, kita naman natin na napakayaman. Sobrang na-enable nung YSS dito ni Carl TZ. Hindi na late game yung pinag-uusapan. In fact, mid-game death ball na yung nakuha dito ng Team Liquid Philippines. And siya pa, yung highest damage dealt. Ito yung isa sa mga magandang visualization kung paano gamitin ng isang quote-unquote funnel strategy. Medyo, alam naman kami dalawa ni Midnight, ano kami dito eh. Careful kami sa paggamit ng term na funnel. Yep. Hindi kami namin basta-basta ginagamit yan. But I think in this particular game, pwede siyang masabing ganun. Dahil literal na nasa kanya lahat ng resources. 900 GPM ay napakataas pa, especially from the meta na we have right now after the Project Next. Tapos, we only have 11 minutes para laro ito. And nakikita naman natin with kills and assists, minions na pumunta sa kanya. Our BPR rich guy is Mr. Carl TZ, ang funneled na jungler for this game. Yep, napakayaman. Naungusan niya yung usual na BPI rich guy natin na si Oheb. Kasi this time around siya yung naging hyper carry for Team Liquid Philippines. Kasi ganun talaga eh. You have the Zushin, you have the Yuzong, you have the